Na para bang tunulak na lang yun sa lalamunan ng mga tao. Wala, parang sinasabi lang, wala kaming ano dyan. Anong delikadesa? Wala yan. Basta importante, hawak natin yung pera. Yun ang pamigay natin, lalo na at magkakampanya na. Yun. Kaya po yun talaga. Ang napakalaking problema ni BBM ay ang pinsan niya. Kaya BBM, tanggalin mo na yung pinsan mo, speaker. Tanggalin mo na yan. Yan ang nakakasama ng image mo. Paano ka babawi niyan? 3 years na. Siya pa rin ang gagawin mong speaker dyan. Isang tawag mo lang dyan sa mga congressman na yan. Hindi nila iboboto yan sa Lunes. Tanggalin mo na, BBM. For your own sake. Tanggalin mo na ang pinsan mo. Yun ang tuntunin. O isip-isipin mo, umabot lamang doon sa tinatawag nilang 10-session day. Hindi totoo yun, Jen, Nelson. Sa totoo lang, kapag ako talagang nakahanda tayo, sinasabi ko naman sa inyo, kung yan ay natuloy halimbawa na pag-usapan sa Senado, unang-unang pagkakamali nila, Jen, Opo. yung unang complaint ay i-file at in-endorse at ito'y tinanggap ng opisina ng Secretary General December 2. Okay. So, palagay ko walang nangyaring pagre-repair. Kasi kung talagang immediately, wala naman sinasabi ng paraan pagka i-repair mo. Pwede mong i-text si speaker. Pwede mo siyang tawagan. Pwede mo siyang puntahan na personal. Kasi ito'y bigla na lang dumating. December 2. Tapos 4:30, tinanggap ng opisina. Nelson, kung ikaw ang Secretary General, babasahin mo lang ba yan, tapos ilalagay mo sa opisina mo, o tatawagan mo kaagad ang speaker? You know, you really look stupid. Tanga. Tanga talaga kayo. Binanatan ni Mayor Sebastian Duterte si DOJ Secretary Boying Remulla na nag-ugnay sa war on drugs ni PRRD. Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction. Mantagin po ninyo, itong gobyernong ito, si Torre, nandun sa Rizal, stadium ba yun? Nagbaboxing-boxing, walang kalaban, ang tanga-tanga. Mantagin nyo yung mga ka-reaction, ginagawa ng mga taong ito ang ginagawa nila ngayon. Hindi po ako makapaniwala mga ka-reaction sa ginagawa nila, tingnan nyo. Ilang taong gulang na po yan mga ka-reaction. Hindi ko maisip kung paano nila nagagawa ang mga ganitong bagay ang gobyernong ito. Tapos itong si DILG John Vic Remulla, kung hindi ka naman isa't kalahati, under sa'yo yan, pinababayaan mong ganyan ang ginagawa. Chief of Police yan. Nasisiraan na ba na talaga ng bait ang gobyernong ito, ang administrasyong ito? Tapos, alam naman nila na alis si Bastina Sunday. Di ba, magpapaalam yun sa DILG ako. Alam po nila mga reaksyon. Ano sabi ni Basti Martes? Martes, walang gloves, walang camera, magsama ka ng security mo. Yun ang sabi ni Basti mga reaksyon. Walang gloves, walang camera, walang katarantaduang charity na yan. Ano charity? Gobyerno ka, charity, wala na bang perang gobyerno? Charity ka, gagambugbugan kayo, charity. Hindi, smoke screen yan. Tinatago ninyo ang katarantaduan ng administrasyong ito na wala talagang ginagawa at baldado. Inutil. Nagpunta ka ng Amerika, Bongbong Marcos, 20%, 19% pinagmamalaki mo. Pinagtawanan ka lang ni Donald Trump doon sa bilateral meeting ninyo. Ang pinag-usapan si Obama at si Hillary Clinton. Hindi ka man lang pinapansin o pinagtatakpan nyo ngayon sa boxing ng chief of police mo, 50 anyos na may get. Ganyan ang ginagawa ninyo, pinapakita nyo sa mga kabataan yan. Pinapakita nyo sa mga taong bayan na ganyan, napaka-cheap ninyo. Napaka-cheap mo, Torre. Parang walang pinag-aralan. Pumapayag kang gamitin, yung mga pamilya ni Torre, hayaan nyo na, pagpasensyahan nyo na itong tao na to.
suntukan daw kayo ang pangalan yan, ni Baste. Walang gloves. Gago ka ba, Tore? Ginagawa mo yan. Ginagawa mong gamitin ka ng mga taong yan. Sabagay, pare-pares naman kayo. Ito yan po pag-usapan natin. At pag-usapan din natin ng mga ka-reaction. Yung, tawag dyan, ng Supreme Court. Yung desisyon ng Supreme Court. Ako, mga ka-reaction. Ito po payag po ba kayo na mag-resign na si Bongbong Marcos? Payag po ba kayo? Diba? O isulat nyo sa Facebook ninyo kung gusto nyo mag-resign si Bongbong Marcos. #resign now. Diba wala? Mga ka-reaksyon. Ba kung saan? Sinisisi ang Dolomite. Ba ang buong Pampanga? Ba ang Bulacan? Ba ang Maynila? Ba sa Visayas? Kahit saan mga ka-reaksyon baha. Tapos, mga ka-reaksyon. Diba? Nagano daw sila motion for reconsideration. Si Tambaloslos patungkol sa desisyon ng Supreme Court. Executory na nga, final and executory, unanimous. 13-0, unanimous decision. Ayan Ayan po mga ka-reaksyon Unanimous decision yan Tapos, mag-MR ka pa kayo. Motion for reconsideration, mga tanga pa kayo. Mga ka-reaction dito talagang, ito pa, panoorin po natin ito. You really look stupid. Parang tanga. Tanga talaga kayo. Binanatan ni Mayor Sebastian Duterte si DOJ Secretary Boying Remulla na nag-ugnay sa war on drugs ni PRRD sa mga nawawalang sabungero. So, this Remulla guy, pag maging ombudsman siya, he will use the position, again, to weaponize it against the Vice President. Yan lang pa yan. Yan lang ang itindihin nyo. Tapos, yung Talik sa bungero, naging war on drugs na sa bungero, war on drugs. You know, you really look stupid. Mga stupido talaga kayo sa totoo lang. Kung sino ba director nyo? Sana ako na lang yung ginawa nyo kasi gumawa ng story. Mas magaling ako gumawa ng story. Mananano pa kayo. Well, mga sabungero, naging drop war on drugs. Puta klase mo klase ito. Mas sumobra pa kayo sa sa Netflix. Sa totoo lang. You are ridiculous, people. Very ridiculous. Kung gagawa kayo ng story net tapos mahirapan na kayo manalo sa election, parang tanga. Tanga talaga kayo. It will not only be the Vice President. Pag sinimulan ni Remulla yan, yung ombudsman niya na posisyon, pag natapos niya yan si Inday Sara, lahat ng mga politiko, mahawakan nila Okay, sige, you will not, ayaw mong kumapti sa amin, may kaso ka. Okay, let's say for example, Cebu, Manila, anywhere else. Ang gagawin lang ng rebellion na yan, tatakutin niya na ng kaso yung mga politiko na yan. So that they can control the entire country with the elected officials, especially those in the highest positions. True, kita mo nga may heartbeat sets up. Masyado sila magaling gumawa ng story and they, really abuse the powers of government. Yan lang ang gagawin yan. Maniwala kayo sa akin. I am saying this right now. Pag naging ombudsman yan, Inday Sara, and next, then, they will make an example of Vice President Inday Sara kasi pag nagawa nila yan, we will file a case against her. Ang sunod niyan, tatakutin na kayo. Kasi Vice President nga, kinayan nila. So, huwag mo kaming utuin, Remulla. Yun po mga ka-reaction Pag umupo na pong presidente si BP Sara, at itong si Remulla ay ombudsman ako. Diba? Magiging problema yan. Yung anak ni Remulla, diba? Katumbas ng pagguho ng tunay na prinsipyo ng judicial review ang pagwawalang bahala sa desisyon ng Korte Suprema. Ito ang binigyang diin ni Senador Juan Miguel Zubiri sa gitna ng usapin ng pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng inilabas na desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang isinampang impeachment case sa Vice Presidente. We should not disregard the Supreme Court ruling. Because if we do, we may be courting a contempt order from the Supreme Court and a possible constitutional crisis. Not to mention a very dangerous precedent. If we proceed with the impeachment trial in defiance of a unanimous en banc ruling. Dagdag pa Mga ka-reaction, malinaw na malinaw po sinabi ni Senator Zubiri, kapag hindi nyo sinunod ang Supreme Court,
Pwede yan magpalabas ng contempt order, no? Oy, Villanueva! Yung tatay mo, kausapin mo, yung si Eddie. Huwag kang pagpuporma-porma dyan, Villanueva, ikaw, Joel, ha? Huwag kang magtatali-talinuan dyan. Yung tatay mo, maraming korupsyon dyan sa Kongreso, bakit tahimik? Si Eddie siya, Eddie sila, Eddie ako. Paprits-prits pa kayo ng kaligtasan dyan sa may, Crocodile Farm. Hindi nakikita ng tatay mo. Yung Crocodile Farm sa may Kongreso. O kasama na rin sa majority yung tatay mo. Di ba itong si Joel Villanueva na to, paporma-porma to. Sumikat siyang si Joel Villanueva. Dahil kay Abnoy, dilawan yan, si Joel. Kaya gustong-gusto niyang matuloy ang impeachment. O Joel, kaya gusto kang bugbugin ni Robin Padilla eh. Tawagin mo si Robin Padilla. Hello, paring Binoy. Si Joel, bumaba na naman. Anong gagawin natin dyan? Sige, ikaw nang bahala dyan ha. Bigyan mo ng isa, yung malakas. Gagago-gago ka, Joel, huwag kang gagago-gago. Bata ka ni Pinoy, dilawan ka sa loob. Wag na kayo magpris ng kaligtasan kung ang tatay mo bulag dyan sa may Kongreso. Sibak-sibak ka dyan, ginagamit yung mga membro ninyo para sa sibak-sibak na yan. Hindi nyo nakikita ang korupsyon. Hindi, mag-focus na lang kayo kung preacher ang tatay mo, mag-focus na lang kayo sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Huwag na sa Crocodile Farm. Bulag pala yung tatay mo pagdating sa mga korupsyon Hindi po ako against sa kanilang religious standing. Maganda naman. Against ako sa kanilang prinsipyo, sa kanilang paninindigan. Yung religious standing nila, yung kanilang beliefs, biblically, maybe 90% or 80% agree ako dyan. Pero, yung paninindigan ng tatay niya, yung dignidad at integridad ng tatay niya, bagsak. Walang iya. Leader ka ng malaking church, hindi mo nakikita ang mga punyetang mga corrupt niya sa Kongreso, tahimik ka pagdating sa GAA. Tahimik ka pagdating dito sa pagkuha nila ng pera ng PhilHealth. Tahimik ka sa lahat ng korupsyon ng gobyerno, Eddie Villanueva. Huwag kang paporma-porma dyan, tama lang na hindi ka nanalong presidente. Isa ka rin palang bulag sa mga korap. Ni Zubiri, ang pagsalungat sa desisyon ng hukuman ay magsasapanganib sa sistema ng check and balances na pundasyon ng demokrasya ng Pilipinas. Whether we agree to the decision or not, the Supreme Court remains as the final arbiter of all constitutional issues. Let me say that again. The Supreme Court remains the final arbiter of all constitutional issues, lest we want to destabilize the framework of our government. We must respect and honor the Supreme Court of the Republic. Sinabi naman ni Senador Erwin Tulfo na hindi niya pa nababasa ng buo ang pasya ng hukuman. Aniya, nirirespeto niya ang ruling ng Isa ba tong Tulfo na to na... Ikaw, Tulfo, isa kang budulero. Binudol mo ang Amerika, sinabi mo pangalan mo, Sylvester. Papa, alam po ninyo ang mga bumoto dito sa Tulfo na to. Pasensya na po kayo, alat po ng mga bumoto sa Tulfo na to. Kayo, magising na kayo. Ito na yung sinyalis ng kabubuang ginawa ninyo. Mantagin ninyo, binoto nyo itong tuplok na to. Manloloko yan Niloko niya yung Amerika, Sylvester Tulfo. Sylvester. Eric Sylvester. Yung nanay niya, hindi niya nirespeto. Ang mattress ng nanay niya, dinala niya doon sa Guam. Para sinasabi niya, American Dream. Tapos, ngayon nasa Pilipinas siya, hindi siya na-appoint ng DSWD. Kasi nga manloloko ang gagong yan. Di ba mga ka-reaction? Mantangin mo yan. Sa ginagawa ng mga Tulfo na to, ginagamit nila social media para magpasikat-sikat. Ano yan? Budol yan. Scammer yan. In-scam niyang Amerika. Eric Sylvester Tulfo. Ngayon gustong-gusto niyang matuloy ang impeachment. Nung panahon ng Pangulong Duterte, kulang na lang patitain ng Pangulong Duterte. Kakainin ng mga Tulfo na yan, mga punyetang yan. Wala mga paninindigan ng mga yan. Hanapin nyo na lang yung mga nag-iwalay na mag-asawa. Mag-iwalay na mag-asawa, nag-aaway na magkapitbahay, mga tomboy na hindi marunong mag-English. Yun ang hanapin ninyo, tapos pagtawanan ninyo sa mga social media ninyo. Pagkapiraan ninyo, mga animal kayo.
Supreme Court at interpretasyon nito ng konstitusyonal na hangganan sa impeachment process. Kung bibigyan niya siya ng oportunidad, handa siyang tupdin ang kanyang dakilang tungkulin at hayaang magsalita ang ebidensya. Ayon pa sa nakababatang Tulfo, aakto siya kasama ang mga kapwa-senador upang panindigan ang mandato sa kanila ng saligang batas ng may integridad at pagiging patas. Inaasahan nito na pag-uusapan ito ng mga senador sa Lunes kung susundin ba o babaliwalain ang desisyong ito ng Korte Suprema. Ngunit para kay Senador Francis Kiko Pangilinan, pinigilan anya nito ang kanilang trabaho at mandato sa usapin ng public accountability habang ang Senado at Kamara ay co-equal sa Supreme Court kaya hindi anya ito tama. Sa kabila ng pagtutol ng ilang mga senador, may iba pa na sumang-ayon din ang pagsunod sa kataas-taasang hukuman. Kabilang na dito si Senador Panfilo Ping Lacson na naglabas na rin ng pahayag sa social media kaugnay ng posisyon nito sa SC decision. Bantay po kayo sa mga senador na ayaw sumunod sa Supreme Court. Si Joel Villanueva, ito sinasabi niyo sumusunod kayo sa salita ng Diyos. Pero pag hindi ka sumunod sa Supreme Court, Joel Villanueva, mismong salita ng Diyos sinabi niya magpasakop ka. Oo! Sa batas ng lupain ito, ang Supreme Court, ang final arbiter, ang pinaka-pinali, siya yung last say, may last say sa lahat ng bagay. Pagdating sa konstitusyon at saka sa rule of law, ang Supreme Court, naintindihan mo yung Joel Villanueva? Tatawagin ko si Robin Padilla, sige bahala ka, hindi ka. Gusto mo tawagin ko si Robin Padilla? Binugbog ka no, bahala ka. Dapat anyang respetuhin at sumunod ang Senado sa Supreme Court ruling sa kabila ng mga salungat na opinyon ng ilang legal observers. Partikular na ang interpretasyon ng Korte sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 na ang paghahain ng verified complaint ng nasa ikatlong bahagi ng lahat ng miyembro ng House of Representatives ang itatatag na Articles of Impeachment kasunod ng agarang paglilitis ng Senado. Binigyan diin naman ni Senador Sherwin Gatchalian na ang kanyang mga aksyon ay laging batay sa patnubay ng konstitusyon. Kinikilala rin nito ang Supreme Court bilang final authority sa pagpapakahulugan ng mga legalidad sa mga naturang paglilitis. Bunsod nito, sinabi ni Senador Win na nagsalita na ang Korte Suprema at nirerespeto nito ang unanimous decision ng Korte na nagdeklara na hindi konstitusyonal ang impeachment complaint ng House. Sinundan din ni Senador Vicente Tito Soto III ang nauna nitong pahayag na pag-aaralan din niya ang payo sa kanya ng isang legal luminary na maaring i-disregard ng Senado ang desisyon ng hukuman. Aniya, bagaman hindi ito inaasahan, ay susuko ito sa judicial wisdom ng Supreme Court upang mapanatili ang sistema ng gobyerno na ang Korte Suprema ang natatanging hukom ng konstitusyonalidad ng mga aksyon ng ehekutibo at lehislatibo. May panahon anya na hindi pinakikialaman ng Korte ang isang politikal na kwestiyon kaya ito ay isang complete climate change sa bisperas ng pagbubukas ng 20th Congress. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Dios. Yun po ang sinasabi natin mga kareaksyon. Bantay po kayo sa lahat ng mga senador na ayaw sumunod dyan sa tinatawag nating Supreme Court ruling. Di ba? Kaya dito, si Joel Villanueva nagtatali-tali noon to, wala namang laman ng utak eh. Di ba? Huwag ganyan. May ibang klaseng bagyo. Ano yun? Talo si Romualdez sa impeachment case kay Sara Duterte. Yan. Yan pa naman ang gustong-gusto niya nangyayari para makatakbo siya at manalo ng president. Alam niyo naman ang style ni Martin Romualdez, di ba? Disqualify the enemy, di ba? Kaya sa district niya wala siyang kalaban, pinadisqualify niya rin. Oh, wala pa kayo ha? Ay, ano ba, nasaan na ba mga tao? Bagyo-bagyo. Bakit dun sa, sa post ko na hindi live ay 537,000 ang views. Dito sa live, walang tao. Teka muna, tayin natin sila ha. Alam niyo tong bagyo na to. Ito yung bagyo na protracted. Ay, slow connection kasi tayo. Protracted ba? Yung parang, dahan-dahan. Pumasok yung isa, tapos akala natin wala na. Tapos, andyan na naman, lumakas na naman, tapos, umina na naman. Ito naman, pangatlong bagyo na pala to. Talagang, pero itong bagyo na humampas kay
Romualdez at kay BBM. Bang klaseng bagyo ito dahil Supreme Court na talaga ang humampas sa kanila. Kaya siguro baka ipa-refund na lang yung mga congressman na nagpirma. Paparipan daw yung pera pinamigay. Yan kasi, tinanong kayo ng Supreme Court, nabasa ba lang lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint na yan na inakyat doon sa Senado? Pang-apat yan eh, na complaint ang inakyat nila. Ano ang nangyari doon sa tatlo? Kasi nakalagay sa saligang batas sa konstitusyon, isang impeachment complaint lang ang pwedeng i-file sa isang taon kada opisyal. O, buwan lang. Dapat yung first complaint lang, inakyat niya. Diba? Ano nangyari dun sa tatlo? Pinapasagot sila. Pero, sabi ni Romualdez, di kami sasagot. Bakit? We are the House of Representatives. Diba? Ba't kami sasagot? It's beneath them to answer the Supreme Court. Kaya ayan. Ayan. Yan. Lunukin nyo yung talo nyo. Nahirap talaga eh. Nahirap talaga pag puro na sobra na yung kapangyarihan sa ulo. Sumobra na. Yung parang wala nang makakapigil sa kanya. Yung parang hari na siya. Di ba may Pangulo ang Pilipinas, may Presidente? Bakit itong speaker eh? Parang siya yung pinaka-powerful man in this country. Pero pinakayaan lang siya ni BBM. Yan ang problema. Kasi hindi man lang niya ma-stop yung pinsan niya. Kahit na ganito na ang mga nangyayari. Yung budget, yung scandal and skandalo dun sa budget. Na hanggang ngayon, nasa Supreme Court pa yung petition against the House of Representatives. And even against the entire Congress. Di ba? Skandalo ah! Na para bang tunulak na lang yun sa lalamunan ng mga tao. Wala. Parang sinasabi lang, wala kaming dyan. Anong delikadesa? Wala yan. Wala yan. Basta importante, hawak natin yung pera. Yun ang pamigay natin, lalo na at magkakampanya na. Yun. Kaya po yun talaga. Ang napakalaking problema ni BBM ay ang pinsan niya. Kaya BBM, tanggalin mo na yung pinsan mo, speaker. Tanggalin mo na yan. Yan ang nakakasama ng image mo. Paano ka babawi niyan? 3 years na. Siya pa rin ang gagawin mong speaker dyan. Isang tawag mo lang dyan sa mga congressman na yan. Hindi nila iboboto yan sa Lunes. Tanggalin mo na, BBM. For your own sake. Tanggalin mo na ang pinsan mo. Constitutional, ito yung quote. Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. Ito pa po yung isang quote. There is a right way to do the right things at the right time. This is what the rule of just law means. This is what the fairness or due process of law means even for impeachment. Tama naman yun eh. Alam mo kung saan kinuha yan kahit di pa natin nababasa yung kabuuan ng desisyon ng Korte Suprema. Nakalagay sa mismong tuntunin ng Rules of Procedure in Impeachment Proceedings sa House of Representatives, lahat ng impeachment complaints na ipapile, maging ito ay galing sa pribadong tao o kaya mismo na sa mga miyembro ng House of Representatives o kaya ito'y pinirmahan ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives, kinakailangan i-refer mo sa Committee on Justice. Yun ang tuntunin. O isip-isipin mo,
umabot lamang doon sa tinatawag nilang 10-session day. Hindi totoo yun, Jen, Nelson. Sa totoo lang, kapag ako talagang nakahanda tayo, sinasabi ko naman sa inyo, kung yan ay natuloy halimbawa na pag-usapan sa Senado, unang-unang pagkakamali nila, Jen, Opo. yung unang complaint ay i-file at in-endorse at ito'y tinanggap ng opisina ng Secretary General December 2. Tandaan nyo, ha? Okay, December 2. December 2, 2024. Opo. Ang December 2 ay araw ng Lunes. First session day. Opo. Pero sa numero ng session, ito ay session number 26. December 2. Ngayon, yung unang complaint na yon ay na-file nung isang grupo alas 4:30 ng hapon, December 2. Okay. Ngayon, ano ang hinahanap sa tuntunin sa House of Representatives? Kapag kayo na itinanggap mo, immediately i-refer mo sa Office of the Speaker. Ayun. Okay. Aha. So, palagay ko walang nangyaring pagre-repair. Kasi kung talagang immediately, wala naman sinasabi ng paraan pagka i-repair mo. Pwede mong i-text si Speaker. Pwede mo siyang tawagan. Pwede mo siyang puntahan na personal. Kasi ito bigla na lang dumating, December 2, tapos 4:30, tinanggap ng opisina. Aha. Nelson, kung ikaw ang Secretary General, babasahin mo lang ba yan, tapos ilalagay mo sa opisina mo, o tatawagan mo kaagad ang speaker? Ba, siyempre, dapat tawagan nila ng speaker. Aba, impeachment ito Opo. Ito ay isang paraan para tanggalin mo ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Pagkatapos, nakita mong ganyan, hindi mo man lang tatawagan ng pansin ang speaker, yun ang referral. Ayun. Paalam mo kaagad sa kanya. Yun ang inihingi. Sabi niya, immediately. Bakit wala sa order of business? Sasabihin nila, hindi po namin kaagad nailagay dyan kasi po yung order of business po, ginagawa namin ng maaga. Umaga lang po. Umaga pa lang. Ayun. Ginagawa na namin yan kasi po magsisimula po yung session alas 13. Tinanggap ko po yan 4:30. Alas 4:30 ng hapon. Oo. Hindi mo rin mapapangatwiranan yun. Bakit ka mo? Kasi, pangkaraniwan na sa amin, pag may biglang dumating na ganyan na napaka-importanting bagay, at nirepair mo kaagad sa opisina ng speaker. Sasabihin ng speaker, sige, isama mo additional reference of business. Ayun, so pwede naman palang gawin yun. Pwede mo gawin May kababalian naman pala Ang totoo niyan, yung apat na yan, nung i-repair nila doon sa sinasabi nilang 10th session day, yun ang February 5. Ayun. Wala siya doon sa order of business doon sa araw na yun. Kaya nga sinasabi ko, kung ito'y halimbawa umabot sa Senado, unang tanong ko sa kanila, hawak-hawak ko yung hawak-hawak ko yung session number 36. Ito yung sinasabi niyong 10th session day. Kapag napatunayan ninyo na ito'y nakasulat dito, ibig sabihin, in-include nyo. Andyan talaga, magre-resign ako as Senator of the Republic. Naku, mabigat. Okay? Kasi wala hawak ko na bakit ninyo ipinangatwiran o pinangatwiranan ninyo na pati sa sagot ng Solicitor General It was included in the order of business, sabi niya. Ito po yung aming katibayan, Annex A. Halimbawa, Annex A, Session number 36, Order of Business. Pagka tinignan mo, wala doon. Saan mo makikita? Sa journal. Sa journal number 36. Doon makikita kasi additional reference of business. Ayun pala Isipin yun. Balikan natin kamo yung December 2. What is so spectacular about December 2? Pagka tiningnan mo, dalawang panukalang batas lang ang binasa on first reading. Dalawa lang. Walang hindi masyadong busy yung araw na yun. Yung December 2, pangkaraniwan, Jen. Monday yun. Lalo na yung nag-uumpisa kami yung mga ganito. Halos 100 ang babasa. Kaya mahaba yung session Yung December 2, balikan mo yun, reviewin mo. Dalawang panukalang batas lang ang binasa. Ilang minuto lang yun na babasahin mo.
3 resolutions, 2 panukalang batas. Pagkatapos lahat na communications, mga letters from different agencies to the archives, to the archives, to the archives. Ibig ko sabihin, kapag ka tiningnan mo yung volume ng business na tatalakayin no December 2, 30 minutes tapos eh. Bakit hindi nyo sinama na additional reference of business yung impeachment na tinanggap nyo at 4:30 samantalang yun ay isang napaka-importanting bagay. Doon pa lang. O pagkatapos sumagot yung Solicitor General. Inamin ba naman niya yung 3 kanyang ganon at saka yung pang-4 ay isinama namin sa order of business na pag tinignan mo wala. Ang totoong ginawa nila, considering, sabi niya, considering that the fourth impeachment complaint signed by more than 1/3 of the members of the House of Representatives has been transmitted to Congress, the 3 earlier impeachment complaints have become moot and academic and they were sent to the archives. Alam mo ibig sabihin no? Pinatay po namin. Pinatay nyo. Kaya nilagay sa Sabi archive. ng Korte Suprema, pinatay ninyo. Ibig sabihin, yung pangalawa, hindi na pwede. You violated the 1-year ban rule. Ayun. Simple. So yun pala yung binabanggit ng Korte Suprema na nalabag yung 1-year ban rule ng impeachment complaint. Ayun. Kasi kung yun ay nirepair ninyo sa Committee on Justice, may tumuloy na sana eh. Walang tumuloy na proceedings kasi walang ni-repair. Walang ni-repair sa Committee on Justice. Yun ang pinaka-ultimate na destination ng lahat ng impeachment complaints. Umabot lamang dun sa order of business eh. Pagkatapos in archives, nasaan ang pumunta sa Committee on Justice? Wala, kahit isa. Yun pala yun. Wala. Unconstitutional. Bakit? Yung 2 requirements doon, yung i-include mo sa order of business, nakasulat sa Constitution eh. Pagkatapos, in 3 session days thereafter, sabi niya, kapag lumabas nga sa order of business, i-repair mo naman sa Committee on Justice. Hindi nangyari yun. Yung 4, hindi dumating sa Committee on Justice. Wala sa rules yun eh. Bakit dinala mo sa archives, hindi doon sa Committee on Justice? Kaya pala unanimous yung desisyon ng Supreme Court. Mukhang hindi nahirapan. Mukhang walang pumanig ni isa man. Ni wala pang dissenting opinion. Hindi, pagka unanimous, ibig sabihin Unanimous eh. Talagang ganun pala. No? Wala. Ganun ka grabe. Bakit sinabi na walang due process dyan? Kanina, nabanggit niya. Ipaliwanag natin bakit walang due process. Bakit po? Hindi nga dumating sa Committee on Justice, doon mo kasi tatawagin ng Vice President para kahit papano, kung gusto niya mag-appear doon, magpaliwanag, o magbigay ng doon pa lang, sagutin niya, walang nangyari. Wala rin ho kasing gano'n, no? Ni isang pagdinig ata sa Committee on Justice, wala pong nangyari. Wala eh. Diniretso agad eh. Marami silang itinago doon sa kanilang tuntunin. Kung babasahin nila Section 2 nung kanilang Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, Section number 2, Initiation and Mode of filings. Ang halimbawa ganun, initiation of impeachment proceedings. 2 bagay lang, ifa-file mo and then referral to the Committee on Justice. 2 ang stages yan. I-file mo and then refer to the Committee on Justice. Lahat. Walang exempted doon. Kahit na ito'y galing sa private individual, galing sa member ng Congress, o kaya pinirmahan ng 1/3 o higit pa. Lahat ng ito nakalagay sa Section 2, i-repair mo sa Committee on Justice. Committee on Justice, ayun. Yung fourth complaint dumating, hindi, tinransmit ka agad. Dinalagad sa Senado yun. Yun ang kanilang pag-aakala na kapag ka 1/3, itatransmit mo. Samantalang kung basahin niya uli doon, ang sinabi lang, pagka 1/3 o higit pa, yung pagtatransmit doon, gayahin mo kanya yung approval ng isang bill. Yun lang naman ang sinasabi, yung kung paano mo itatransmit. Pero walang sinasabi na hindi mo muna i-repair sa Committee on Justice. Ayun pala. Ngayon ko na
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Isang taus-pusong pagbati sa buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo para sa inyong pagdiriwang ng ika-100 taong anibersaryo. Nais kong ipaabot ang aking pagbati at pasasalamat kay Ka Eduardo V. Manalo sa kanyang kahangahangang pamumuno at sa kadalisayan ng kanyang puso sa pagsusulong ng pagkakaisa, pagkakaunawaan at pananampalataya sa gitna ng iba't ibang prinsipyo at ideolohiya sa lipunan. Maraming salamat sa ating mga kapatid sa katatagan ng inyong paniniwala sa Diyos at pagmamahal sa ating bansa. Maraming salamat at lagi ninyong ipinagdarasal ang kaayusan, kapayapaan at kapakanan ng Pilipinas. Nakikiisa kami sa inyong pagdiriwang ng anibersaryo at nagdarasal na lalo pang tumibay ang inyong pananampalataya at pananalig sa Diyos at sa pangako niyang kaligtasan para sa lahat ng kanyang mga anak. Patuloy ninyong isabuhay ang pagmamahal at kadakilaan ng Diyos na siyang nagbibigay lakas sa atin upang manindigan para sa katotohanan at isulong ang pamumuhay na naaayon sa kanyang banal na salita. Maligayang anibersaryo sa inyong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran.